Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ialay natin ang misang ito para sa ating mga kapatid na may sakit at karamdaman. At isama rin natin ang ating mga lahat ng mga nagpapasalamat para sa kanilang kaarawan at anibersaryo at para sa ating mga personal na intensyon. Mga kapatid, amihin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang iniram mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noong paman sa aming mga ninuno at magulang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pananalaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag.
Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo naging tao, Hari ng langit at mundo. Sa Kanya nanalig Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos sa pakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya ay umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang mga bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila ay multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggilalas sapagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Merry Father. Christmas at Happy New Year po sa ating lahat. Noong isang linggo ay sinalubong natin ang bagong taon ng punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Dahil tayo ay, kumbaga, naglalakbay uli o panibagong paglalakbay sa taong ito, 2025. At alam natin lahat tayo ay gusto natin maging masagan ang ating bagong taon. Maging maayos ang ating buhay sa taong ito, 2025. Kaya nga marami tayong mga pamahiin na ginawa. Alam nyo, hindi na masama ang pamahiin. Hindi naman masama itong ginagawa nating mga paniniwalang yan. Pero isa lamang sinasabi sa atin, ating simbahan at ating Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos. Dahil itong mga bagay nito, hindi talaga ito magdadala sa atin ng tunay na swerte. Kundi ang Diyos ang gagabay sa atin. Kaya lang, alam nyo sa ating paglalakbay sa buhay nito, maaring maganda ang simula, pero sa kalagitnaan nating paglalakbay, maaring tayo ay makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Hindi naman nawawala ang mga problema. Hindi nawawala ang mga pagsubok sa buhay. Bahagi ng buhay natin yan. Kaya nga tulad sa Ebanghelyo ngayon, yung mga alagad ni Jesus, matapos sila masaksiyan ng himalang ginawa ng Panginoon, nagparami ng tinapay at pinakain lahat ng taong nandoon. Sabi sa Ebanghelyo ngayon, 5,000 lalaki. Hindi pa kasama yung mababae at mga bata doon. Napakaraming taong pinakain niya. Isang himala ginawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Pero habang sila'y pauwi na, nasa kalagitnaan silang kanilang paglalakbay. Nakaranas sila ng malakas na hangin, malakas na bagyo at malaking alon. At habang sila'y pinagmamasdan ng Panginoon, siguradong sila'y takot na takot. Akala nila sila lulubog na. Kaya ang Panginoon ay agad lumapit sa kanila.
Siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. At nung makita nilang Panginoon, ang akala nila ay siya ay isang multo. Kaya sabi sa Ebanghelyo ngayon, sila ay kinilabutan at natakot. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Mga kapatid, ito rin yung ating buhay, isang paglalakbay. Tayong lahat ay naglalakbay sa buhay nito na punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Pero kumisa sa kalagitnaan ng ating paglalakbay, pag tayo nakakaranas sa mga problema at pagsubok sa buhay, kumisan hindi natin nakikilala ang Panginoon sa buhay natin. Minsan hindi natin nakikita ang Diyos sa buhay natin. At tayo pinanghihinaan ng loob at nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya nga, ano ang tinuturo ng Ebanghelyong ito sa atin sa pagsisimula natin ng bagong taon? Una sa lahat, huwag tayong matakot. Ang salitang huwag tayong matakot ay matatagpuan sa Biblia. Sabi doon, 365 times. Kung ating bibilangin yung araw sa loob ng isang taon, 365 days din. O kung saan sinasabi sa atin, huwag tayong matakot. Ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakbay at hindi niya tayo pababayaan. Kung babalikan natin yung ating nakaraang mga taon, noong 2020, naranasan natin yung pandemya. Marami mga tao ang nasawi, maraming tao ang nagkasakit, siguro marami rin sa atin nagkaroon ng sakit nung panahon na yon. Pero kung ating pagninilayan sa buhay natin, buhay pa rin tayo. Nandito pa rin tayo. Nagsisimba tayo ngayon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyayang pinagkakaloob niya sa atin araw-araw. Kaya kung ating titingnan, ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Kaya lang pag tayo ay natakot na, minsan itong takot na ito, pinaparalyze nito ang ating pananampalataya at nawawalan tayo ng pag-asa at pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya iyan ang unang sinasabi sa atin, huwag kang matakot. Pangalawa, nakikita natin sa Ebanghelyo ngayon si Jesus. Matapos siyang magpakain ng maraming tao. Pagkatapos noon, siya'y umakyat sa bundok at siya'y nanalangin. Alam niyo, napakahalaga sa atin mga kapatid ang panalangin, prayer. Si Saint Padre Pio, laging iyan ang tinuturo niya, manalangin kayo. Manalangin. Di ba? Dahil bakit mahalaga ang panalangin? Dahil ang panalangin, hindi lamang ito, minsan ang panalangin para sa atin, yung hihingi ka ng mga pangangailangan mo sa Diyos. Pero bago tayo humingi ng pangangailangan sa Diyos, kinakailangan nating establish mo natin yung ating relasyon sa Kanya. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Makita natin ang Kanyang kapangyarihan. Makita natin ang Kanyang kabutihan. Makita natin siya ay isang Diyos na tumutulong sa atin, sa ating mga pangangailangan. Alam niyo, kahit hindi na tayo magsabi ng pangangailangan natin, alam niya kung ano pangangailangan niya natin bilang tao. Diba? Kung ating mabalikan yung Ebanghelyo kahapon, nung nakita niya yung napakaraming tao, anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Pakainin niyo sila. Kahit hindi naman silang sabi, pakainin niyo kami, kundi sinabi niya, pakainin mo sila. Ninyo sila. Dahil alam niya, galing sila sa malalayong lugar at alam niyang sila'y gutom na. Alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman ng tao. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Kaya nga bago pa man tayo lumapit sa Kanya at lumuhod at humingi ng ating pangangailangan, alam niya na kung ano ang ibibigay niya sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang pinagkakaloob sa atin. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, tandaan natin ang Diyos ay kasama natin at hindi niya tayo pinababayaan. Huwag kang matakot. Manalangin ka lagi. Dahil ang Diyos ay nandyan sa tabi natin at tayo ay laging ginagabayan niya at binabantayan. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Shall
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dimika, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagalob mo ang aming mahainan ng aming mga alay, ang iyong kadakilaan at aming pagsaluhan sa banal na pakikinabang, ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa aming pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako na iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel sisiyawit ang papuri sa nawalang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos Na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo, lupa't langit ay ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal na makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinihialay namin sa iyo ang tinapidagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. sapagkat iyong ang kaharian At ang kapangyarihan at ang kamulian Panginoong Yesu, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalitan niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan,
at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit nito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, kumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sasagawa po natin ngayon ang panalangin pang-umaga. Ngayon po ay ikawalo ng Enero, araw ng Miyerkules, mga araw na pagkaraan ng pagpapakita ng Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't ating siyang sambahin. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat, pati ang lupa na kanyang nilalang. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginooy sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang namasa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang, di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Tayo pong lahat sa awit. Halina't magdiwang at ating purihin ang Mesiyas na isinilang sa Belen. Sambahin natin, Hari ng mga anghel. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kayo'y mag-awitan ng may kagalakan, kayong mga anghel at ang mga banal, At dakilain Diyos sa kaitaasan. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kami bumabati sa ngayoy sinilang, kay Kristo Jesus ng kaluwalhatian. Siya'y naging tao sa anyo na totoo. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo. Sino ang napakita sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita at ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nanghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo. Sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita at ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo ng may kagalakan, ngayong ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Purihin ninyo ang Panginoon ngayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at niyebeng nalalaglag. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niyebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain ng Panginoon, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikha na nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Ananias, Azarias at Misael. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Purihin ka sa sabuong sangkalangitan, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo ng may kagalakan. Ngayon ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Isang munting sanggol ngayon ang sa ati isinilang, maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Purihin ang Panginoon o ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa mga nakapagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang mga pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Nataglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Upang yaong mga bansay na magmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kakailangan. Sa ganito ang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay kaldenang yaring bakal. Sangayon sa utos ng Diyos, mga bansay magdurusa. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang munting sanggol ngayon ang sa ati isinilang, maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pagdating ng araw na iyon, payayabungin ng Panginoon ang lahat ng pananim sa Israel, at ang bunga ng lupa ay magiging dangal at hiyas ng mga matitira sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem. Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. Ang mga lalaki at babae sa bawat bansay maglilingkod sa Kanya. At maninikluhod sa pagsamba. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. Ang Tayo mga po ay magsitayo. Ang mga pantas ay naghahandog ng ginto, kamangyan at mira sa Panginoon na anak ng Diyos, na haring kataas-taasan. Alleluia. Sabay-sabay po nating dasalin ang mga papuring awit ni Propeta Zacarias. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta sa kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan.
ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga pantas ay naghahandog ng ginto, kamangyan at mira sa Panginoon na anak ng Diyos at Haring kataas-taasan. Alleluia. Magadak tayo kay Kristong mahabagin na dumating upang palayain ang sangkatauhan mula sa kasalanang mapang-alipin at upang bigyan ng kalayaan ng mga anak ng Diyos, umaasa sa kanyang kalinga, ating sambitin. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Panginoon, Ikaw na bago pa magkapanahon, ngunit inako mo pa rin ang isang bagong buhay. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Kahit hindi mo tinalikdan ang pagkadiyos mo, tinanggap mo pa rin ang katulad sa aming mga tao. Itulot mong makibahaging ganap ang aming buhay sa kabanalan mo. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Naparito kami upang maging ilaw ng sanlibutan at guro ng kabanalan. Ang iyong mga salita nawa ang maging ilaw sa aming daraanan. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. O sa salita ng Diyos na naging tao sa sinapupunan ng Birheng Maria, naparito ka sa daigdig, manahan kang lagi sa aming puso sa pamamagitan ng pananalig. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Amang makapangyarihan, tumulad sa amin ang iyong anak, nang sa kalikasan namin sarili niya ang inihayag. Tulungan mo kaming sa kanya'y makatulad. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat.